Good morning, katropang Louie. Kahapon naging pakasaysayan, naging emotional ang takbo ng istorya sa Senado, katropang Louie, patapos na maging emotional si Senadora Pia Cayetano, yung mapapanood sa television at iba pang mga social media. Makikita mo, naging highlight yung pagiging emotional ni Senadora Pia Cayetano dahil nga doon sa nangyari, no? At nagkaroon din kami ng pagkakataon na maimbestiga si Senador Wing Gatchalian. Ayon sa kanya, dapat magkaroon ng independent investigation talaga kaugnay doon sa nangyaring shooting incident sa Senado, no? Dapat kapwa magsasagawa ng investigasyon ang Senado at ang NBI tungkol doon sa pangyayari dahil una nga nanindigan ang USAA na meron talagang attack, no? Merong nangyaring shooting incident sa Senado, katropang Louie. Okay. Katropang Rambo, ano yung iniiyak ni Senator Pia? Yung iniiyak ni Senador Pia kasi kung yung matatandaan, nagsagawa ng manifestation si Senadora Risa Hontiveros. Binabanggit ni Senadora Risa Hontiveros na tila wala na nangyayari. No, nakakahiya na sa publiko, nakakahiya na sa international community na ang Senado na bilang institusyon na wala na yung pagiging dignidad. Ano ba nangyari? Ano na bang ginagawa? Meron bang isinasagawang investigasyon? Yun ang binabanggit ni Senadora Pia Senadora Risa Hontiveros. O kaya tumayo rin biglang tumayo rin si Senador Risa Hontiveros at kanyang sinasabi na meron naman ginagawang aksyon ang Senado. Katunayan ay binabanggit ni Senadora Hontiveros na kung sila ay naroon, makikita niya yung pangyayari na talagang nagkakaroon ng trauma. Hindi lamang daw yung mga senador na nandoon, bagkus maging yung mga staff nila. At bukod dyan, maging yung mga media na nandoon sa pangyayari, yun ang nakakapag-ulat ang naturang insidente. Bukod dyan, hindi pa daw siya kinukumusta. 20 years na silang mga kasama niyang senador. Iniisa sa mga senador ay walang bumati ka sa kanila, walang bumati kung kumusta na ba ang kanyang kalagayan. Yun ang binabanggit ni Senadora Risa Hontiveros, katropang Louie. Yun yata yung nagkakaputukan after nun, parang walang ni isang senador from the old yung minority ngayon na tumawag sa kanila para, oy, buhay pa ba kayo? Senator Pia. Yun. Doon yata. Ganyan yung binabanggit mo. Ganyan yung binabanggit ni Senador Risa Hontiveros. Buhay na ba kayo? Yun. Kaya sumama ng loob niya dahil maraming komento ang ilan na wala namang nasa loob mismo sila. No? Wala sila sa mismo. Kaya talagang madamdamin, naiyak siya, nalulungkot dahil matapos yung putukan, gaya ng binabanggit mo, wala namang lamang nangumusta, no? Yung mga dati niyang kasamahan, lalo na yung sa majority, ngayon minority, wala. 20 years na sila. Tropang Louie, pero walang buwabati. Yun ang binabanggit niya. Kaya naging madamdamin yung naging nangyari, katropang Louie. Tumayo pa si Senator Loren parang inaawat siya, no? Oo, tama. Tumayo si Senador Loren para parang papayapain, no?
sinabi ni Senada Luluwin na dapat focus lang dapat sila sa trabaho, no? Yung binabanggit niya, no, dapat focus lang sila sa kanilang trabaho at dapat aralin yung tanggapan, dapat magsagawa sila ng focus, no, para mag-organize ng chairmanship, no, mga committee. Yun, at nagkaroon ng mga bago si Tia Cayetano na ang bagong committee ng Blue Ribbon. Blue Ribbon. Blue Ribbon Committee, makapangyarihang committee, katropang Louie. Siya na ngayon, yung bagong... Katropang Rambo, yung bang, doon sa Blue Ribbon, na iniwan ni Marcoleta, Lacson, tapos Cayetano, close na ba yung ano doon? Flood control? Hindi pa, no? Hindi pa. Hindi pa, no? Hindi pa na-close yun. Maaaring nasa discretion, no, kung pabubuksan Senadora Pia Cayetano, kung ipapatawag niya yung 18 na mga sundalo, no? Mga brave soldier na nag-testimonya, kung yung matatandaan, yung nakakaalam. So yun, posibleng ipapatawag yun. Nasa kay Senadora Cayetano. Pero, nagiging madadamit. At bukod dyan, meron pa akong i-report sa iyo. Sige, sir. Alam mo ba yung Osaka? Ha? Oo, ito para malaman nila. Sige. So, yung ombudsman, merong dumating no? Merong dumating na dalawang tauhan ito ng kung yung matatandaan yung doon sa nabanggit ko sa iyo kahapon, na ang tawag nito yung arrest warrant matapos nga yung Supreme Court, no? Okay. Na magpalabas. So dalawang tauhan ngayon ng ombudsman ang dumating sa Senado. Dumating sa Senado kahapon pang Louie, kung saan bitbit nila yung kanilang dala-dala, no, na tawag nito yung Sabina? para doon sabina. Yung sabina doon sa ang tawag nito, yung sabina para doon sa kay Senador Bato De La Rosa. Yun, Okay. So yun, kasi nagkaroon ng lipat na tayo doon. Atog ito. Yung Supreme Court, kung yung natagdaan, no, na ibinasura ng Supreme Court yung kahilingan ng TRO, yung temporary restraining order. Parang ano yung katropang Rambo kinonfirm na ng Korte Suprema yung legalidad nung ICC warrant. Confirm na yon. Tama. Kaya okay. Ang boto 951, no? 951 ng boto. Kinumpirma nga ng Supreme Court kung saan yung request ni De La Rosa ay yung supplemental motion na isinampa sa Supreme Court. Yung original yun na petition na isinampa niya noong May 11 nung nakaraang taon, no, kung saan yung panahon na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang Argentina yun, inihain nung May 11, sa gitna ng mga ulat, no, ng ICC, nag-issue ng warrant of arrest laban sa senador, laban kay De La Rosa. Dahil umano sa yung kasong crimes against sa humanity nung panahon ng yung anti-drugs ni Pangulong Duterte, katropang Louie. So yan ay ibinasura na yan ng korte kaya yung ano katropang Rambo, yung DOJ through NBI pumunta dyan para doon sa CIDG. CIDG, no? CIDG, hindi NBI. Yung CIDG, lumutang dalawa yun, CIDG sa Senate. Mga alas 6-7 na dumating Kagabi na. Kinumpirma ng CIDG na meron silang subpoena, no?
yun sa tanggapan ng USAA dahil nga dito sa confidential daw yun eh. Oo. Yung binabanggit na eh. Bago Oo. ko nito, inanunsyo kahapon ng DILG, yung government DILG Secretary Remulla, no? Diyon dito na walang pag-atake naganap sa Senado. Taliwas doon sa sinabi ng Senate President Ramiro, no? O matatandaan na si Atlasca inamin niya yung unang nagpaputok ng baril, no? Bilang warning shot daw doon sa papaligid ng Senado. So Oo. ang nangyari alas 6:07 mga ganong oras dumating yung CID dito, Criminal Investigation Detection Group, para isilbi yung subpoena. Doon sa tanggapan ng USAA. Tinanungan namin, kung ano yun, para kanino, confidential daw. Nako. So, hindi naman yan binabanggit ko, kay Senador Bato o kay Katropang Rambo, paano nga pala? Lumabas na rin kahapon yung CCTV na talagang magkasama sa sasakyan si Senator Bato at Senator Padilla. So alam na ng buong Pilipinas 'yun, ano? Kasi nung una hindi pa talaga direktamente sinasagot ni Senator Robin na magkasama sila. Pero sa CCTV, talagang magkasama sila hanggang makalabas si Senator Bato doon sa Senate premises. Oo. Pero ang binabanggit ni Senador Robin Padilla, nakita niyo naman. Nakita niyo na yung pangyayari, kayo na maghusga. At magsasagot na siya sa proper forum. Malinis yung mga sagot niya, no? Malinis yung mga sagot niya, Senator Robin. Dinanong niya, talagang kasama ka ba? Nandoon ka ba? Nakikita sa CCTV. Yung sasakyan mo, yung Fortuner na kulay puti, ang sinakyan. Kasama. Sinakyan ni Senator Bato. Ikaw pa nandoon, tinanong namin. Ang sagot naman niya, simple lang naman ang sagot niya. Nakita niyo naman Nakita niyo naman sa media, nakita niyo naman sa kayo nang maganda yung magaling yung mga sagot niya. Kumbaga sa Miranda Doctrine, you have the right to remain silent. Anything you say will be used against you. So, malinis. Sa court na lang. Natang sasabihin mo. Sa court na lang. Sa court na lang. Sa court na lang. Gano'n nga ang nangyari, Katrowi. At maraming mga eksena, maraming mga... Pero ang bottom line, Katropang Rambo, ang binabantayan talaga yung trial proper. Yung hinihintay na ng mga kababayan natin. Trial proper. Tama ka dyan. Yun ang inaabangan, yung trial proper. At doon nga, yun sa pagpapatuloy ng session, nagtalaga ng mga chairmanship, nagtalaga ng chairperson, yung binabanggit ko sa iyo para malaman, yung si Pia Cayetano, yung siyempre yung foreign relation, Senador Amy Marcos, Environment and Chairperson Camille Villar, Constitutional Amendment si Senador Robin Hood Padilla, Chairperson, at yung GOCC si Chairperson Camille Villar. Yun yung mga nangyayari kahapon sa Senado, kung saan ay maraming mga pangyayari, no? May binabanggit si Senador Loren Ligarda na focus lang dapat sa trabaho. Tama. Sa halip na sagutin yung muling pagkakaroon ng pagpapalit ng liderato. Yun ang mga binabanggit niya. Kasi lumulutang pa rin yung mga pagpapalit. Kaya nga sabi ni Senador Loren Ligarda, kanyang aaralin pa. Yung sa kanyang opisina, pag-aaralan pa. Nagsasagawa pa sila daw ngayon ng caucus para mai-organize na yung mga committee ng chairmanship, kasi nagkakaroon ng chairmanship na yung mga bago, yung mga may mga committee na napapalitan yon na Katropang Louis. Okay. So yun ang antabayanan natin sa mga nagaganap pa. At bukod dyan, meron namang good news din nangyari sa Senado. Ang good news noon, naghain ng resolution yung papuri, pagkilala sa Gilas Pilipinas Women's 3x3 team, yung 3x3 team na silver medal doon sa FIBA 3x3 o 3x3 Asia Cup doon sa mga babae na nananalo. Nag-propose si Senador Bongo ng Resolution 398, yung pagbibigay papuri sa bumabati doon sa Gilas Pilipinas Women's 3x3 team para doon sa pagkapanalo nila ng silver medal sa 2026 International Basketball Federation. Yan yung mga good news naman na nangyari, na pinakamagandang pagtatapos sa bansa at kauna-unahang pag-akyat din ng podium sa women's tournament. At least meron ding magandang nangyayari, Katropang
katropang Louis Okay. sa Senado. Senado. Mhm. So, Thank you. Oo. Thank you. So, yan muna ang mga kaganapan katropang Louis dito sa Senado kung saan ay naging makabuluhan, no? Naging makabuluhan ang mga pagtalakay at mga kaganapan dito sa Senado. Mula sa Senado, ako si Kakopang Silvestre Rambulabay para sa PP Sara Impeachment Coverage. Absuelto o konbiktado? XFM. Impeachment coverage. VP Sara, absuelto o convictado. The Vice President Impeachment coverage.